Isang may-ari ng bar na magbubukas sana ng tindahan natagpo ang patay. 2 beses siyang binaril ng suspect na parang bitay bago tumakas ang salarin. Natakot ang isang maliit na bayan sa Illinois. Malaki ang naging epekto ng karahasang ito sa aming komunidad. Isang matinding paghahanap ang isinagawa para mahanap ang di umano'y pumatay. Nakita ang taong ito na umaalis sa pinangyarihan ng insidente na may dalang baril at dapat ituring na armado at mapanganib. Nandito kami sa kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Kailangang pag-usapan ang kasong ito mula Illinois dahil trahedya ito, nakakatakot, nakakagimbal at mahirap intindihin. Kwento itong nakakalungkot at nagdudulot ng negatibong damdamin, pati galit dahil sa mga natuklasan natin tungkol sa bagong nahuling suspek. Ngayon, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyong ito. Isipin ang isang matagumpay na bar owner na malapit sa komunidad, magulang at fiancé. Sa edad na 30 ang taong ito ay may balanseng buhay. Magbubukas ka pa ng lokal na bar at maghahanda ng magsimula sa trabaho. Tinatanggap mo ang mga parokyanong kilala at mahal mo na at umaasang makakakilala ng bago habang lumalago ang negosyo mo. Ngunit biglang natapos ang lahat sa marahas at nakakasirang paraan. Pansamantalang isinara ang maliit na bar sa bayan hanggang sa abiso. At ngayon, ang komunidad ng Moments, Illinois, at marami pang tao na nakarinig ng kwentong ito, ay naghahanap ng mga sagot at hustisya. Kaya simulan na natin ito. Nangyari ang kwentong ito nung Lunes ng umaga, ika-2 ng Pebrero. Ang The Line Bar ay nasa isang komunidad malapit sa Moments, Illinois, at naghahanda itong magbukas sa araw na yon. Ang Moments ay 65 milya mula Chicago, malapit sa hangganan ng Indiana at Illinois. Isa itong rural na lugar kung saan magkakakilala ang lahat. Si Courtney Drysdale, 30 ang may-ari ng negosyo at ginagawa ang kanyang karaniwang umaga mag-isa, ayon sa autoridad. Tandaan mo, nasa rural na bahagi ng Illinois ito, malapit sa Indiana. May halos 4,000 katao at ang lugar ay base rin sa crimen statistics na sinuri namin. Kilala ito bilang ligtas na tirahan at bihira ang ganitong mga kwento dito. Pero sa totoo lang, kapag narinig mo ang ilang detalye ng kasong ito, ang mga ganitong kwento ay hindi talaga nangyayari kahit saan ng madalas. Balik tayo sa sinabi ng pulis tungkol sa nangyari nung Lunes. Mukhang ordinaryong pagbubukas lang ng bar, pero malayo ito sa inaasahan. Pagkatapos ng 11:00 ng umaga ang individual sa larawan. Pagkalabas namin, pumasok sa line bar ang suspect, naglabas ng baril at humingi ng pera sa cash register. Kaya si Courtney ay magbubukas na ng pinto para sa araw na iyon at ngayon ay kinakaharap niya ang kanyang pinakamasamang bangungot. Sabi ng pulisya, siya ay ninakawan habang tinutukan ng baril sa bar. Ang bar na halos 4 na taon na niyang pinaglalaanan ng oras at matagumpay na pinapatakbo. Sumunod si Miss Drysdale sa utos ng suspect. Tama ang ginawa ni Courtney. Ibinigay niya sa armadong magnanakaw ang lahat ng hiningi nito. At sa paggawa noon, maililigtas niya raw ang kanyang buhay. Pero hindi ito ayon sa mga autoridad. Kahit nakipagtulungan siya, binaril pa rin siya ng suspect ng 2 beses bago tumakas. Naka-base kami at rumeresponde sa cardiac arrest cases sa Cavalier Sports SARS. May police scanner traffic na nagpapakita ng mga dispatcher na tumatawag sa pulis at unang rumesponde papunta sa bar na ito. Dati itong kilala bilang Cavalier Sports Bar, pas original na tinawag sila doon dahil sa isang cardiac arrest. Pero syempre, mas malala pa pala ang nangyari kaysa doon. Pagdating ng pulis, nakita nilang binaril at patay na si Courtney. Ayon sa kanila, talagang binaril siya ng gumawa nito. Parang estilong bitay na ngayon. Ayon sa mga investigador, agad na tinuring na kaso ng pagpatay ang insidente at mabilis na nagsimula ang sheriff sa Illinois sa investigasyon. Pagkatapos, nagkaroon sila ng malaking lead sa kaso. Bago umalis, sinubukan ng suspect alisin ang akala niyang digital recording device sa pader. Gayunpaman, may ebidensyang video ang mga investigador. Humihingi kami ng tulong sa publiko para makilala ang taong ito. Nakuha sa video ang suspect malapit sa bar na naka-construction uniform, may clipboard, at nakuhanan din ng litrato ang ginamit niyang sasakyan sa pagtakas. Ang puting BMW na ito ay nakuhanan at ibinahagi sa mga tao sa pamamagitan ng Facebook page ng opisina ng sheriff.
Malaki ang naging papel ng social media sa kasong ito sa pagtulong na madala ang taong ito sa hustisya. Ngayon, kapag nakita mo ang suspect na naka-construction outfit at may clipboard, may isip mo kung nagtatrabaho ba siya noon or uniforme lang ang suot niya. Bahagi ba iyon ng umano'y plano para pagnakawan ang negosyong ito at sinasabing kitilin ang buhay ng taong nag-iisa sa loob? Sabi ng pulisya, natukoy na nila ang target at nag-post sa social media para humingi ng tulong sa komunidad na hanapin ito. Lubos kaming nakatuon na mapanagot ang responsable sa batas. Nagsimula na ang paghahanap sa pumatay kay Courtney. Ayon sa lokal na sheriff, nagulat sila sa dami ng tip at impormasyong natanggap mula sa maliit at rural na lugar sa kanilang estado. Nakatulong ang impormasyong iyon sa aming mga opisyal para sa pag-aresto kaugnay ng kaso kinabukasan. Noong Martes, Pebrero 3 natapos ang paghahanap sa suspect. Lagpas 26 na oras na mula nang mangyari ang insidenteng ito. Inaresto ng aming ahensya, Hammond Police Department at United States Marshals Great Lakes Regional Fugitive Task Force, si Julius E. Burks Jr., 47 sa pagpatay kay Courtney. Sa loob lamang ng mahigit isang araw, ang suspect na nakilalang si Julius E. Burks Jr., 47 taong gulang ay namataan at naaresto sa kabilang bahagi ng estado sa Indiana. Nahuli siya sa Hammond, Indiana, mga 3-6 na milya mula sa pinangyarihan ng krimen kung saan niya umano pinatay si Courtney Drysdale. Sa bar na ilang taon na niyang pagmamay-ari, ayon sa Kankakee County Sheriff's Office sa Illinois, kasalukuyang nakakulong si Burks sa Indiana. Dito pumapasok ang ilang legal na balakid dahil tumawid na ito ng hangganan ng estado. Naghihintay siya ng extradition hearing para maibalik sa Illinois at humarap sa hukom. May matinding trahedya ngayon, pero kahit paano ay gumaan ang loob ng publiko dahil nasa kustodya na ang sinasabing mamamatay tao. Pero napakaraming tanong kung bakit daw pumunta ang taong ito sa bar na yon. Paano nila nalaman na ang bar na ito ay magiging lugar kung saan may babaeng mag-isa sa loob, naghahanda para magbukas? Bakit daw siya ang target nito? Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa aming investigasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng komunidad sa pagtanggal ng mapanganib na individual. Hindi lang nito nabibigyan ng kaunting kapanatagan at kapayapaan ang pamilyang nagluluksa, kundi nagbibigay din ito ng katiyakan sa buong komunidad natin. Isa itong paraan ng pagsasabi sa mga gumagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen na hindi sila tinatanggap sa ating mga komunidad at nararapat lamang nagugulin nila ang natitirang araw ng kanilang buhay sa likod ng rehas. Ngayon, ang suspect ay sangkot sa isang marahas at malungkot na krimen. Mas nakakabahala pa na ayon sa autoridad, hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa batas. Si Burks ay hindi na bago sa ating sistema ng hustisyang kriminal at nang hindi na muna binabanggit ang mga particular na detalye na malamang ay ilalantad sa korte sa tamang panahon. Masasabi kong siya ay may marahas na nakaraan na nagpapakita na hindi siya dapat naglalakad-lakad sa ating mga kalsada mula pa nung una. May suspect kang may marahas na nakaraan pero hindi pa alam gaano na ito katagal. Nagtatanong ang sheriff kung bakit siya nasa kalsada. Baka nakalaya siya sa parol. Nakulong na ba siya noon? Sa ngayon, wala pang malinaw. Pero tiyak na malalaman natin habang sinusubaybayan ang kwento at nagsisimula ang legal na proseso. Sa ngayon, hinihintay ni Burks ang extradition pabalik sa Illinois kung saan haharapin niya ang mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ni Courtney. Sa investigasyon, marami pa ring tanong na wala pang sagot. Patuloy ang investigasyon at marami pang kailangang gawin ng mga investigador at opisina ng State's Attorney ng Kankakee County. Tinitiyak ko sa komunidad na nahuli na ang tao at nasa kustodya na siya. Kaya nung sinimulan natin ang kwentong ito, nabanggit ko ang tungkol sa 30 anyos na babae si Courtney Drysdale. Pinag-usapan natin ang tungkol sa kanyang buhay at lahat ng magagandang nangyayari dito. Pati na rin ang mga bagay na dahilan kung bakit siya naging espesyal na tao. Sabi ng nakakakilala, siya ay masipag magtrabaho. Ayon sa lokal na ulat, idinetalye nila ang plano ni Courtney na bilhin ang Line Bar. Bartender siya ron ng ilang taon, binili niya ang bar at naging matagumpay na bartender at may-ari ng bar sa loob ng 4 na taon mag-isa. Mahal siya ng staff at parokyano. Bukod sa pagiging negosyante, si Courtney ay isang ina sa nag-aaral niyang anak at malapit ng ikasal sa kanyang kasintahan. Ayon sa matagal ng kaibigan ni Courtney sa ABC 7 Chicago,
Siguro siya na ang pinakabait na tao, lagi ko siyang malalapitan. Literal niyang ibibigay ang lahat para sa isang tao at palagi siyang nandyan para sa lahat. Kahit malungkot siya o may dinadala, isinasantabi niya ito para mapaligaya ang iba. Ayon sa opisina ng sheriff, nagdala siya ng liwanag sa marami. Kasama natin siya ngayon para talakayin ang kaso at posibleng kahihinatnan nito. Retiradong New York Police Department Detective at co-host ng The Gold Shield Show, Tom Smith, laging masarap kang makasama dito sa Law and Crime. Napakasama talaga ng kasong ito dahil sa isang tao na tila may lahat at ginagawa ang lahat. O tama, isang ina, asawa at negosyante. Biglang pumasok daw ang lalaki habang naghahanda siyang magbukas ng negosyo, tapos kinuha niya ang kanyang buhay. Kapag tiningnan mo ang isang armadong pagnanakaw, gaya ng sabi ng mga pulis na ito raw yon, pero sinabi rin nila na binaril niya ito. Execution style. Ano ang sinasabi niyan sa'yo tungkol sa nangyari dito? Oh, Chris, gaya ng sabi mo, nakakalungkot talaga ang kasong ito. Ayaw mo makakita ng ganito. Hindi normal sumali sa pagnanakaw maging salarin at ituloy sa execution style na pagpatay. Hindi madalas mangyari yan kaya may ilang mga bagay na maaring naging dahilan nito. Maaring humarap siya, nakilala siya, nagsabing kilala niya ito o lumaban sa kanya. O alam mo na, baka hindi siya nakakuha ng sapat na pera kaya nainis at nagalit siya. Alam mo, lahat ng mga bagay na yan ay mga nakaraang karanasan natin na nakita ko kung bakit nangyayari ang mga ganitong pagnanakaw na kung iisipin mo, hindi naman tama ang pagnanakaw. Huwag mo akong intindihin ng mali. Madali sana ito, parang simpleng bola lang. May baril siya at mag-isa lang. Hindi pa bukas ang tindahan, kunin mo ang pera at umalis ka na. Kaya may nangyari pa doon na nagdulot kung bakit naging ganito na talagang nakakalungkot at walang saysay. Kapag may execution style na pagpatay, yun na ang pinakamarahas at walang awang gawin. At kapag tiningnan mo ang kasong ito, ibig kong sabihin, nagkaroon tayo ng benepisyo ng hindsight pagkatapos ng pag-aresto. Makikita mo ang landas ng mga pulis, pero pwede rin sana silang dumaan sa iba't ibang ruta para alamin ang nangyari. Kapag tinawag ka sa eksenang may binaril na babae, kilala siya ng maraming tao at tiyak na mahal siya ng komunidad. Nang hindi alam kung sino ang gumawa nito, ibig kong sabihin ano ang mga unang hakbang na ginagawa mo para subukang alamin ito. Sa totoo lang, Unang-una, gamitin ang teknolohiya para sa iyong benepisyo, lalo na sa pagpapatupad ng batas. At magsimula ka lang sa mga video, sa tindahan, sa loob at paligid ng lugar, sa ibang mga tindahan, mga traffic camera, kahit anong meron sa lugar na yon na makakatulong sa iyo para makilala ang taong ito o ang sasakyan. Sa kabutihang palad, sa kasong ito, pareho nilang nakuha. Pero doon ka magsisimula. Pagkatapos, parang babalik ka mula ron papunta sa bilog ng biktima at mismong lugar ng pagnanakaw. Pagkatapos, papasok ka na sa crime scene. May DNA ba? Ebidensyang naiwan? Anong sandata ang ginamit? Alam mo na lahat yon. Kaya magsisimula ka sa pinakakapanapanabik na bahagi na siyang pagtukoy sa kanya. At gagamitin mo ang mga camera para sa iyong kalamangan. At pagkatapos, parang papasok ka na patungo sa crime scene at mangangalap pa ng mas maraming ebidensya. bilang tagalabas, narinig mo na binaril siya sa execution style bago pa ang aresto at paglabas ng larawan ng pinaniniwalaang responsable. Kapag narinig mo yon, iisipin mong personal at may connection siya. Pero ayon sa pulisya, ito ay armadong pagnanakaw. Di pa nila sinasabi kung anong connection meron siya sa kanya noon, kung meron man. Pero kapag nakita mo kung paano siya binaril, parang maaari ka bang mailigaw nito? Na parang mapapaisip ka kung saan ka patungo. Parang may kamag-anak dito na nagkaroon ng problema sa kanya. Alam mo yon, sa mismong malapit na bilog ng pamilya. Kumpara sa isang taong may marahas na nakaraan na sinamantala ang pagkakataon pumasok sa bar at di umano'y gumawa ng mabigat na krimen. Oo, bilang detective, dapat bukas ang isipan mo sa kahit anong crime scene. Hindi pwedeng may iniisip ka na agad. Sa tingin ko nangyari ito dahil kasi kapag ganon, mangunguna na yung iniisip mo at maaring dalhin ka nito sa maling direction or posibleng maling direction. Gusto mong pumasok na bukas ang isipan at malinaw ang pag-iisip dahil kahit sino kayang gawin ito. At kaya mo sisimulan na hatiin ito sa kanyang background ng bar, ng kapitbahayan, iba pang mga pattern ng krimen, at iba pang mga taong nasangkot sa ganitong insidente. Nasaan sila, alam mo yon, mga dating gumawa ng krimen sa paligid ng lugar na yon? Meron bang mga pattern kahit sa mga katabing bayan na katulad nito?
Sisimulan mong gamitin ang resources mo at makipag-ugnayan sa ibang departamento at munisipalidad para makita kung may pagkakapareho sa pagpatay o pagnanakaw na maaring magdulot ng pagkakakilanlan ng tao. Sa kasong ito, naglabas sila ng larawan bago siya maaresto ang suspect si Julio Burks. Siya ay 47 taong gulang at inilabas nila ang larawan niya. May suot siyang safety vest at may hawak siyang parang clipboard. Pero hindi natin alam kung sino ang taong ito. Ibig kong sabihin, kapag tiningnan mo yan at nakita mo yan, paano mo malalaman kung sino talaga ang taong yon? At paano mo sisimulan ang paghahanap para mahanap siya? O heto ang pinakamagandang bahagi nito. Oo, gusto siyang makilala ng mga pulis, pero hindi natin kailangan dahil may tutulong at makakakilala sa kanya. Mahalaga ang mga video, larawan at ebidensya dahil may makakakilala sa kanya sa sasakyan, lugar, paligid o suot niya. Chris, sa ibang video at palabas natin, pati paraan ng paglakad at galaw ng braso ng tao, mga ganong detalye. Kung kilala mo sila, makikita mo agad sa video kung sino sila. Yan ang pinagkakatiwalaan mo, lagi ko nang sinasabi, pati sa palabas mo. Hindi pwedeng laging may pulis, pero pwede ang publiko. Gusto mong ilabas agad ang video at larawan para humingi ng tulong sa publiko. At parang sa kasong ito, alam kong madali para sa akin na sabihin bilang nasa media na gusto naming makakita ng mga larawan, gusto naming makakita ng video. Alam mo, yung mga elementong yon na nakakatulong sa pagkwento ng nangyayari. Mukhang umasa talaga ang rural county sa Illinois sa social media at publiko para matulungan silang mahanap ang tao. Dahil may isa pang bahagi kung saan nakita natin ang larawan ng BMW na sinasabing konektado sa lahat ng ito at yun ang tumulong sa kanila para mahanap siya sa St. Line sa Indiana. Yun ang isa pang bahagi na parang sige, kapag nakilala mo na siya, paano mo malalaman kung nasaan talaga siya? Gaano kalaki ang bahagi nito? Baka nagpark lang siya sa gasolinahan at may tropa ron tapos, yun yung hinahanap natin. Ibig kong sabihin, ano ba talaga ang proseso ng pagtukoy kung nasaan ang taong iyon at paano siya aarestuhin? Oo, gaya ng sabi ko, pagsasama-samahin mo ang mga video, nakakatakot itong gawain, naranasan ko na. Matagal ang proseso ng pagpunta sa iba't ibang tindahan at doon mo sisimulang pagsamahin ang information. Pero dahil may kinalaman dito ang isang sasakyan, may kasamang sasakyan sa insidenteng ito. Ngayon, magsisimula ka ng umasa sa mga traffic cam at license plate readers or license plate readers at doon mo nasisimulang pagsama-samahin ang mga information at paliitin ang mga posibilidad. Bahagi ng iyong paghahanap ay alam nila na puti ang sasakyan, alam nila kung saan ito nanggaling at alam nila kung saan nangyari ang krimen. Kaya may panimulang ponto ka at doon ka magsisimula. Mga tulay, lagusan, toll booth or kung ano pa man, doon ka dapat mag-focus. Para subukang matukoy ang sasakyan at sana ay makuha ang plaka na magdadala sa iyo sa pagkakakilanlan ng nagmamaneho o may-ari ng sasakyan na iyon. Naaresto siya sa Katimugang Illinois, kaya madali lang siyang nadala sa Indiana para sa extradition. Alam mo, nakikipagtulungan sila sa pulisya, ilang milya lang ang layo pero ibang estado na agad. Anong mga balakid ang naroon kasama pa ito sa legal na proseso ng pag-usig sa taong ito? Sa totoo lang, hindi mahirap, inaresto na siya sa Indiana. Pagkatapos, magkakaroon siya ng extradition hearing na maaari niyang i-waive, alam mo, ang karapatan niya doon o kaya naman ay ipaglalaban niya ang kanyang mga karapatan at medyo pababagalin ang proseso. Ang pagbabalik sa kanya sa Illinois ay hindi naman malaking problema, pero kung hindi niya i-waive ang extradition pabalik ng Illinois, aabutin pa ng siguro isa pang linggo para magkaroon ng isa pang hearing, alam mo, para maayos lahat at maibalik siya ron. Kung i-waive niya, madali lang at ibabalik siya sa Illinois para harapin ang mga kaso. Di namin alam ang eksaktong nakaraan niya pero sabi ng pulis may marahas siyang pinagmulan. Kaya kung iisipin natin balang araw malalaman natin baka dati siyang nakulong na aresto o pinalaya sa parol. Gaano kalaki ang epekto ng dating kriminal na record sa pag-usig ng ganitong kaso? Lalo na kung ito ang una niyang kasangkot sa batas. Napakabigat pa rin ng kaso niya na maaaring magdulot ng habang buhay na kulong. Paano naaapektuhan ng nakaraan niya ang pag-usig sa kasong ito? Sa kasamaang palad, hindi maaaring isama ang alinman sa kanyang nakaraan sa paglilitis. Alam mo yon, kaya kailangan mo lang mag-focus sa kung ano ang dahilan ng pagkakakulong niya. May motibo ba ito? Oo, dahil sa kanyang nakaraan at dahilan ng ginawa niya, baka may dati pa siyang mga pagnanakaw. Pero pagdating sa pagsasakdal sa kanya para sa krimeng ito, hindi tatanggapin sa korte ang mga dati niyang krimen.
Ayos lang, kasi kung sapat na ebidensya nila laban sa kanya, hindi mo na kailangan pa. Ang tanging paraan lang na mapasok yon ay kung siya mismo ang magbukas ng pinto at may masabi siya tungkol doon. Kumbaga, kung sa depensa ay siya ang magbukas ng pinto tungkol sa kanyang nakaraan. Kadalasan, hindi ginagawa ng mga depensa abogado yon. Tungkol sa motibo, alam kong napag-usapan na natin. Maganda kung meron pero di naman kailangan. Pero parang random lang talaga ngayon. Dati may lumabas na impormasyon kung bakit sa bar na to siya napunta at paano niya nalaman na nandoon siya mag-isa sa oras na yon. Gaano kahalaga ang impormasyong yon sa kaso? Sa totoo lang, pinalalaki nito ang kaso dahil pinapalakas nito ang kaso. Kasi ngayon may kwento ka na hindi lang basta, alam mo yon mula sa panig ng prosecution, hindi lang basta, sige, pumasok siya doon, binaril niya siya, tapos na ang kwento. Ngayon, binubuo mo na ang kwento kung bakit niya ginawa ito at gustong marinig ng mga hurado ang dahilan. Hindi ito kailangan sa prosecution, pero malaki ang epekto nito sa hurado. Kilala niya siya, sinabi niya ito, o nagsimula siyang lumaban, o kahit ano pa ang kaso, sa anumang situation o krimen, gusto ng mga hurado na marinig ang mga motibo at dahilan. Kung meron ka nun, mas pabor sa prosecution at napipilitang magpaliwanag ang depensa para ipagtanggol iyon. Kapag nakita mo ang armadong pagnanakaw, nakakatakot ito para sa mga sangkot. Pero may mga kasong malinaw na armadong pagnanakaw talaga. Pero hindi mo alam kung talagang gagamitin ng taong gumagawa nito ang sandatang hawak niya. Ibig kong sabihin, gaano kadalas kang makakita ng ganitong kaso? May isang tao bang dumating dito sa bar sa Illinois at naging kasing marahas ng nangyari? Oo, karamihan ng pagnanakaw ay marahas, depende sa gamit. Pero gaya ng sabi ko, madalas hindi naman ganito dahil mabilis lang ang mga ito. Gusto lang ng mga gumagawa nito na pumasok, kunin ang pera, umalis agad para hindi mapansin. Habang mas matagal sila sa lugar ng krimen, mas malaki ang posibilidad na may makakita sa kanila, may dumating, may makakita sa kanilang umalis, or kung ano paman. Kadalasan mabilis lang ang mga pagnanakaw, pasok at labas agad. Kunin mo lang ang kailangan mo, sa kasong ito ang pera, at umalis ka agad doon. Kaya kung magtatagal ka pa ron tapos papatayin mo pa ang isang tao, napakalaking hakbang na yon. Nakakatakot at malungkot ang kaso. Ang babae ay ikakasal na, may anak, negosyante at 30 taong gulang. May isip mo may taong may marahas na nakaraan na umano'y gumawa ng mabigat na krimen. Tingnan natin ang takbo ng kaso sa korte. Tom Smith, retiradong New York Police Department Detective at co-host ng The Gold Shield Show. Salamat sa pagsama sa Law and Crime at pakikipag-usap. Salamat Chris, pinahahalagahan ko. Yan na ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon mapapanood nyo na rin ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.